Hi! Nagbabalik po ako, no? Ito yung part 2 ko. Mayroon pang using mga kaibigan na nagtatanong sa akin, Pre, anong maganda bang ikabit na aircon sa bahay? Split AC o window AC? Sa Pinas, masasabi ko, mas maganda siguro kung window AC. Bakit? Mas mura po yung presyo niya. Tsaka sa electric consumption, pero medyo mababa po ata kasi siya. Kasi sa window, mayroon po tayong mapibili na around half horsepower. Diyan sa Pinas, half horsepower. Dito po sa Saudi Arabia, pinakamababa po ang 1 ton sa window AC. So, hindi ko lang sa iba pang lugar, ano. So, sa Pinas kasi, hindi naman ganun kainitan. Kahit po yung kwarto ninyo is 4x4. Kahit na po kalagyan ninyo ng half horsepower, is kaya na po niyang palamigin. Hindi naman minsan kasi yung iba, hindi naman kailangan ng sobrang lamig, no? Pero actually, sa 4x4 talaga, na kwarto is, mostly po talaga is 1 horsepower. Pero dito po sa Philippines, sa Saudi, dito po sa Saudi, ginagamit po lagi namin dito is tonnage. So, 12,000 BTU, equivalent o 1 ton. So, kadalasan ho dito is 1.5 horsepower ang ginagamit namin kasi mainit, sa sobrang init ho. Minsan nakakaluto ng itlog. Ang itlog ho, hindi po itlog ng tao, itlog po ng yung nabibili nating itlog, ginuulam. Sobrang init po dito. Minsan pumapalo po kami dito ng 50 degrees ho. Sobrang init. Yung minsan hawa kami yung bakal. Ang init, parang na ho siyang baga, kumbaga. So, mga kapapart, no? Yun ho. Yung mga nagtatanong kasi, may mga kaibigan akong nagtatanong, ano ba talagang maganda? Balik tayo dito sa sa topic ko natin. Ano po pinakamaganda? Window AC or split AC ho? Ang masasabi ko talaga maganda is window AC. Pang personal lang sa bahay, mas maganda ang window AC. Kasi mas mura ho yun. Presyo niya, tsaka madali siyang ikabit. Tapos, siyempre, kung medyo may kaya naman ho, pwede din naman ho yung split AC. Medyo may kamahalan lang ho. Dati kasi nagkakabit kami dyan sa Pilipinas. Magkano yung singil namin? 10,000 ata. Isang unit dati pa po yun. Nakadepende pa po yun kung ano mga materialis ang gagamitin. So, pag window AC kasi, ikakabit mo lang siya diretso mo lang siyang ikabit, or pakabit mo lang siya, magkano lang ang charge labor mo, siguro around 2,000 pesos. So sa split AC, pinakamababa nata yung 20,000. So plus labor charge pa po niya mga 10,000, so mga around 30,000. Sa mga ano lang naman po to, sa medyo mga gusto makatipid-tipid, makatipid-tipid ng presyo, pera. Alam naman natin, pera is mahirap-hirap kitain ng pera. Ako po isang OFW, pero mahirap pa rin po kitain ng pera. Hindi naman po namin pinupulot dito ang pera po. So ganun po, ano. So gusto mga mag-split AC, may vlog na ko doon dati, dati kong vlog kung paano gagamitin yung remote, paano i-operate ang window AC. So, iwasan nyo po minsan ng sobrang lamig. Pag sobrang lamig kasi, hindi po maganda na sa katawan. Saka isa pa pong advantage kung window AC ang gamit mo, meron po yung sariling exhaust. Nakadepende po kung anong klaseng window AC ang meron ka o anong merong brand. Kasi may window AC na may exhaust or press air. Kasi pag sarado ang isang kwarto, pag may aircon ka ho, dapat po sarado ang kwarto. Kung hindi po makapasok ng hangin, mas maganda ho, kasi para mas less ang electric consumption niya. Kasi pag once na mainit ang isang kwarto, aandar ang compressor po. Umaandar po lagi ang compressor. So, cost po ng yun. Pero, yun nga yung sabi ko, kasi minsan may mga tao na gusto malamig na malamig. So, pinaka-settings lang naman po, lalo na po yun sa mga... Okay, pakita ko ulit sa inyo ang remote, ha. Remote po ito ng
Remote po ito ng split easy. Okay. Nakita ko kasi ito dati sa vlog ko is ito. Ang brand po niya is gray. Yan po. Paano mo ba i-adjust nito? So, i-demo ko lang ulit na lang dito, no? Hawak ko naman. So, pipindutin mo lang yung mode. Yan po. Pindutin mo lang yung mode. Itong mode ho. Okay? Sige, balik natin na sa normal. Okay. Patay natin ang unit. Okay. Patay ko siya. At saka yung unit lang pala inang doon, ha? Okay. Panatay ko lang ho. Tapos, ngayon, pindutin mo lang yung on. On. Is, nag-on na siya. Tapos, paano yan? Gusto namin i-adjust yung gusto namin i-pan lang doon. Pindutin nyo lang yung itong mode. So, itong mode. Yan po na indication. Ito po ang indicator niya ng cooling. So, indicator ng cooling. Pindutin mo lang yung mode. Yan po ay dry. Nakita nyo lumipat. Dry. Okay? Kasunod po niyan is, pipindutin na natin ulit ang mode. Yan ay fan. So, naka-fan mode lang siya. So, hangin lang ho. Wala pong siyang lamig. So, pangatlo, pindot. Check. Yan ay dry. Okay? Yan po ay dry. No. Sorry. Yan ay heat mode. Heat mode po siya. Nakalipindi po sa split easy ninyo kung may heat mode po siya. Kasunod is, yan ay sign ng auto. Lagi nyo tandaan ito dito na side. Yan ang nagbago-bago, okay? So, yan ay auto. Kasunod natin pindot ay, yan. Yan ay ulit ay cooling. So, naka 25 ang setting na namin kasi medyo malamig. 26, 25. Ito yung temperature down and up and down. Okay po, ulitin ko lang po. Sa mga gumagamit ng remote, ng split AC, or sa mga ibang window AC na de-remote na po yung gamit, lagi po nating tatandaan ang pababa na number. Pababa ng pababa is palamig ng palamig. Okay? Maximum po nito ay 16 degree Fahrenheit. Centigrade. Centigrade ang gamit yan. C ko. Yan. So, pababa po ng pababa is ganun po talaga. Ngayon, sa ganyan ho na sa kalagayan, hindi po maganda kasi yan kasi sobrang lamig na ho yan at saka hindi nakapagpahinga ang compressor maliban lang kung maliit ang kwarto. So, pag hindi na-rates ang temperature niya, umaandar lang lagi yung compressor niya. Pag umaandar lagi ang compressor niya, siyempre po, sa electric consumption natin, so mataas po yun. So, sa split AC kasi natin, ang kumakain ng kuryente niya, na malakas talagang kumain ng kuryente is ang compressor. Compressor po yung pinakamalakas kumain ng kuryente. Pero yung fan lang ho, ilipat ko natin siya 1920, that is 20 degree centigrade. So, sa mga malalamig po kasi, ang 20, 21, 22 is normal na ho yun, malamig na ho yun, malamig na po yan. Pero, yung iba, siguro nga hindi pa satisfied sa 20, pinakamalamig nyo na lang pong isa-set, i-push down nyo na lang po ng hanggang 18. Diyan lang, hanggang dyan lang po tayo. Kasi bakit? Kasi ho, pag sobrang lamig na sa electric consumption nga yung sinasabi ko, para medyo maka-less ng konti, maka-less ba ng konti sa electric. Ang 18 is sobrang lamig na ho ito. Pwede na ho tayong mag-jacket nito. So, pababa ang number, pababa ang settings, does it mean is palamig ng palamig. Okay? Pataas ng pataas, Diyan po ay painit ng painit. Ulitin ko lang ho. Ang yan ho ay naka-indicate sa temperature. Kaya ho, kung pataas ang temperature, ibig sabihin painit ng painit. Okay? So, ano bang magandang temperature para sa bahay? Ganun. Sa bahay,
Lalo na ho yung sa summer. Kahit iset-set nyo lang ho. Yung sa mga may edad, sabi ko dun sa dati kong vlog, yung sa mga may edad is 25 is normal na ho. 25 na degree is normal na ho yan. 24, 25 is okay na ho yan. Normal na ho. Hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit. Tamang-tama lang. Ngayon kung gusto mo naman po ng mas malamig, enough na yung 20, 21, tsaka 22. Yan, enough na ho yun. Tama na po yan na lamig. Sa mga bata, hindi na po ganun, yung, lalo na yung 20. Minsan kasi sumasakay tayo sa bus or sumasakay tayo minsan sa opisina, sa office. So talaga ganun ang ginagamit nila. Nagsisetting sila ng minsan 18, minsan settings. Minsan, di nila alam, minsan nanginginig na pala yung ibang tao, no? So sobrang lamig po yan. Ang iba naman tuwang-tuwa kasi daw maganda daw ng aircon. So ang purpose po ng aircon is para lang yung satisfied sa temperature ng tao, katawan ng tao. Kung anong gusto mong init o lang, gano'n. So ito po. Binablog ko lang to. Sinasabi ko lang sa inyo, sinishare ko ba kumbaga. So ulitin natin sa temperature ito po. Okay? Sa pan naman, siyempre yung pan. Ulitin ko lang yun dito sa baba banda, no? Galing po itong may hawak ko pababa. Huwag niyo po ganun pindutin. Galing dito pababa. Galing po dito, yan, pababa. Huwag niyo po ganun pipindot-pindutin yan kasi minsan sensitive po ang settings na yan. Minsan po hindi po marunong magbalik sa settings, so problema po. Tapos magrereklamo, bakit hindi lumalamig ang aircon ko? Anong nangyari? Hindi na siya lumalamig. Paano lalamig? Kasi minsan nakaset ng timer. Bago nyo ito gagalawin, basahin nyo muna ang manual ng operating manual ng unit ninyo. Okay? Sige. Balik po tayo dun sa topic natin na ano bang magandang aircon? Split AC o window AC? Ang advice ko lang po, nakalipindi po sa inyo. Kung kaya nyo naman po bumili ng split AC, ang split AC po is maganda ho sa mata talaga. Umaga malinis umaga. Tingnan mo. Split AC, may window AC pa. Split AC, window AC pa. Pero tingnan nyo, hindi naman nakakabit yung window AC. Kasi ginagamit lang po nila as a backup. Kasi mainit nga ho dito. Pagka, kumbaga, mainit na, saka lang ho nila ginagamit ulit ang window. Or else nasira yung split, gagamitin na ang window. So, naka-prepare lang po siya. So, mayaman ho kasi sila rito kaya ganun. Pag split AC, medyo maganda lang siyang tingnan sa mata. Hindi ganun kasakit sa mata kumbaga. Pag window AC naman, parang common kasi na ganun pangit sa tingnan. Pero sa electric consumption, pero mas maganda kasi window AC lang talaga kung sa electric consumption. Kasi pwede kang bumili ng half horsepower sa Pinas. So sa Pinas po is half horsepower is enough na po. Sa sala, pwede po tayong gumamit ng 1.5. Yun nga lang 1.5 horsepower. Kasi sa Pilipinas ginagamit is horsepower. Dito po sa Saudi, ulitin ko. Kami po dito sa Saudi, ang ginagamit po namin dito ay tonnage or BTU. 1 BTU, 1 ton is equivalent to 12,000 BTU. So, kung may pera naman ho kayo na pambayad ng kuryente, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo bumili ng split AC. Pero nasasabi ko lang po, medyo may kamahalan. Siyempre may kamahalan ho. Sa mga medyo afford lang yun. Window AC is mas maganda ho. Mas madali pa po yung maintenance, tsaka mura pa po yung maintenance niya. Di pa rin sa split AC, na maintenance niya is medyo mahal-mahal. No? Baka minsan magbayad pa kayo ng repair lang, mga tag 5,000 na. So, sobrang mahal. So, sa window AC naman, ang maintenance po lagi sa window AC is dapat po linisan natin ang filter lagi. Yung filter niya. Dinidemo ko naman. Panoorin nyo yung dati kong video, sa nakaraang video ko, na tawag dito, paano tanggalin yung filter sa window AC. Pero, nakadepende po yan. Lagi nyo tanda, nakadepende kung anong klaseng unit. Saka kung nagpakabit kayo ng window AC, itanong nyo po kung paano tanggalin. Paano yung tanggalin yung filter niya para malinisan nyo. Paglinis po ng filter kan, kaya niyo yung linggo-linggong linisan is mas maganda po. Pero kung hindi nyo yung kayang linisan is linggo-linggo, kahit isang buwan lang ho. Dapat po, bawat isang buwan, malinisan nyo po. Kasi alam nyo kung bakit marami po kasi siyang himulmol. Yung para siyang cotton na maliliit.
Minsan pangit po kasi yan. Yan po yung minsan ang cause kung bakit hindi lumalamig. Bakit hindi lumalamig? Minsan nag-yellow na yung filter niya, puno na pala ng himulmol. Puno na parang cotton. Makikita nyo yan. Mabablock na yung air intake niya. So papasok po kasi ang hangin doon. O babalik doon sa may bumana. So, di mo natin kung paano. Ito po yung window. So, dito po papasok ang hangin. Papasok po dyan siya sa loob. Nandyan po yung evaporator niya. Saka dito po lalabas ang hangin. Hangin. So, yan po. Thermostat. Ito po tinatawag na mechanical thermostat. Okay? So, panoorin niyo lang ho yun sa kabilang vlog ko kung paano po gagamitin. Advice ko lang ho sa mga lahat. Sa lahat po. Sa lahat ng nasa inyo na po yun kung gusto niyo yung bumili ng window or split AC. Sinabi ko na ho yung cost, yung bayaran ng kuryente, kumbaga, lagi nyo pong tandaan, dapat kung maglagay mo kayo ng aircon, dapat ang kwarto ninyo is sarado po, sarado, mas maganda po siya kung sarado, kasi pag once na na-meet yung temperature, yung sit up mo po, excuse me, wala po akong sipot pero medyo kumakapian. Pag na-meet niya na kasi yung temperature niya, so matagal po magbabago ang temperature, lalo na kung ilang tao lang sa loob ng kwarto. So matagal ulit aandar ang compressor. Pag ang malakas lang kasing kumain ng kuryente is ang compressor lang talaga. Yan po yung pinakamalakas kumain ng kuryente. Yung pan po niya is parang electric pan lang ho yan. Kung kakain ng kuryente yan is parang electric pan lang ho. So ganun ho. Sa susunod ko na vlog, ituturo ko naman paano mag-troubleshoot. Sige mga kapapad, maraming salamat sa oras ninyo, panonood. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat dyan. God bless and please subscribe and like and share my video. Okay po, thank you, bye bye.